Ninong, wag po. Isusumbong kita kay mama. Ako si Erica. Simula ng bata pa kami at ang alam lang namin maging masaya kapag nakakatanggap ng regalo mula sa mga ninong namin. Tuwing pupunta sila sa bahay, sumasalubong kaming magkakapatid. Madalas kasi ako ang napag-iiwanan noon sa bahay dahil may mga trabaho sila, mama at papa. Noon ayos lang. Pupunta sila ninong may dalang regalo, pagkain at iba pa. Then doon na rin nakikitulog sa amin. Tuwang-tuwa naman sila mama at papa kasi may makakasama kami ng mga kapatid ko. Okay lang noong 6 hanggang 12 years old ako. Pero noong nag-13 ako, biglang lumaki ang bulas ko. Hubog na hubog at talagang nakakaakit ang wangkata ko. Isang araw, muling bumisita si Ninong at Ninang. Pagdating nila, grabe ang titig sa akin. At kinuha ko ang kamay nila sabay sabing, "Mano po, Ninong? O iha, ito ang mga regalo mo at sa mga kapatid mo. Ayan, kunin mo." Wow, thank you po. Pagbukas ko ng regalo, sa akin ay natuwa talaga ako. Yehey! May bagong cellphone ako. Tumakbo ako at napayakap sa kanya tulad ng dati kong ginagawa. Di ko napansin na nagdadalaga na pala ako. Sobrang higpit ng yakap niya. Ramdam ko talaga parang naipit yung iniingatan ko sa taas. "Ninong," sabi ko sa kanya, "higpit naman ang yakap niyo." "Okay lang yan. Ang bango mo, iha. Asan pala si Ninang mo? Di nagpaalam sa akin." "Sabi niya po, bibili lang sa palengke ng pwede iulam ngayon." "Asan mga kapatid mo?" "Ayun po, tulog na silang 3. Maaga talaga sila natutulog. Mga 7 sakto natutulog na sila. Ako na lang po ang gising sa ganitong oras." "Bakit po, Ninong?" San ba ang kwarto mo?" "Eto po, mahilig talaga ako magpaganda ng kwarto. Kaya pinagyabang ko sa kanya. Halika po, tingnan nyo dito." Pagpasok namin ng pinto, sinara niya bigla at pinatay ang ilaw. Sabay inilapag niya ako sa higaan ko. Sabi ko na lang, "Ninong, isusumbong kita kay mama." "Psst! Huwag ka maingay. Pumikit ka na lang." "Ninong naman." Napahagulhol na ako. Walang tutulong sa akin dahil di ako maririnig sa labas at di rin ako makasigaw. Kasi sabi niya mamahalin daw ang cellphone na binigay sa akin. Kaya parang utang na loob ko raw yun sa kanya. Kaya ibinigay ko na lang daw ang gusto niya nang mabilis niyang winakasan ng ako. At tuloy-tuloy niyang ginawa ang gusto niya sa akin. Kaya wala akong nagawa kundi ipaubaya na lang habang humahagulhol ako. Alam ko kasi mahalaga na walang gumagalaw ng alaga ko. Pero tinuloy niya at saktong tinapos niya ito nang ramdam niyang pabalik na si Ninang. Pagdating ni Ninang, nakabihis na ako at parang wala lang pero sobrang sakit ng ginawa niya. Ang sakit ng kalooban ko at ang sakit sa alam niyo na. Hindi ako nagsumbong dahil babawiin niya daw ang cellphone na binigay niya. Kasi ang sabi niya, nasa 80k daw ang bili niya nito. Bagong release na cellphone. Pinakasikat na cellphone. Kaya hindi ako nagsumbong. Pinagplanuhan niya na siguro kasi nga sabi ni tita, "Bakit kasi hindi mo pa ako pinabili ng maiuulam? Gabing-gabi na tuloy tayo. Magluluto pa si Erica." Kinuha ko na lang yung mga pinabili niya nang hindi nagpapahalata na nanlalanta talaga ako. "Akin na po yan, Ninang. Nakapagsaing na rin po ako kanina bago kayo dumating. Sige, iluto mo na." Then kita niya si Tito. "O ano dyan ang nginingiti-ngiti mo sa gilid? Para kang ano dyan? Bakit ang saya mo?" Napansin siguro niya na hindi ako nagsumbong kay Ninang. Iniisip niya tagumpay siya sa ginawa niya. Sabay-sabay na kaming kumain at ang dami-dami naming napagkwentuhan.
Hindi talaga ako nagpahalata na galing ako sa pag-iyak. Naglagay ako ng blush on para di masyadong halata na maga ang mga mata ko. After namin kumain, pumunta na kami sa may balcony. Sa sopa sila at ako ay nasa isang upuan lang. Hanggang sa inantok na daw sila. Kaya sinara ko ang TV at pumasok na ako sa kwarto ko. Nilako ito at ng mga 1 AM na may kumakatok ng dahan-dahan. Binuksan ko agad dahil akala ko ay ang mga kapatid ko. Erika, isa pa. Yun ang pabulong niya. Biglang pasok at hila sa akin sa higaan. Di talaga ako makasigaw dahil sa banta niyang pagbawi ng regalo niya. Ninong, ano na naman ito? Lagot ka kay Ninang pag nagising yun. Huwag ka mag-alala, pagod yun. Magigising yun mga 8 AM na. Nagulat ako nang banggitin niya yun. Ibig sabihin magtatagal siya na gawin ang plano niya. At tuloy-tuloy niya na namang ginagawa. Nakaapat siguro siya kaya pagod na pagod ako. Sa pagkakataong ito, iba na talaga ang nararamdaman ko. Hindi na masakit tulad ng una niyang ginawa. Pero umiiyak pa rin ako kahit okay na. Kasi alam ko, mali ang ginagawa niya. Ang galing-galing niya at ako naman ay sumusunod lang sa sinasabi niya. Kahit anong forma ay pinapagawa niya sa akin. Hanggang umaga yun ang pinapagawa niya sa akin. Pagpatak ng 5 AM ay tumigil na siya at umalis sa kwarto ko. At muli na namang nag-ayos ako ng sarili ko. Hinawakan ko ng mabuti at tiningnan ng cellphone. Ito lang ang dahilan kaya di ako makapagsumbong. Napapaisip talaga ako, ano kaya kung isumbong ko kay Ninang? Pero sayang naman ang cellphone. Doon lang umiikot ang isip ko. Di ko iniisip na may mga iba pa palang magagandang isipin. Di ko rin maitatanggi na bata pa talaga ako para mag-isip ng mas makabuluhan sa edad na 13. Nang biglang naalala ko, may nakakabit palang CCTV sila mama at papa bago umalis at kinilibutan ako. Lahat pala ng ginawa ni Ninong nakita nila. Hala, lagot. Pati ako lagot rin. Ba't di ako nagsumbong? Nang biglang nag-ring ang cellphone ko. Hala, si mama. Hello ma? Anak, nasa gate kami, pakibukas. Andyan pa ba sila Ninong mo? Andito po, tulog pa sila sa balcony. Okay nak, may kasama kaming pulis. Lagot na. Hala, ang cellphone ko. Yun ang bigla kong naisip. Pero no choice na. Yun pala, di na yun makukuha at mapupunta na siya sa kulungan. Dapat pala ay hindi ko siya pinakinggan nang tinatakot niya ako. Dapat pala sinumbong ko kaagad siya para naman di niya na inulit kagabi. Sising-sisi talaga ako. Napaglaruan ako sa ganong edad ko. May kung anong nakasira ng mga plano ko sa buhay. Tuwing may makikita akong mga medyo may edad na, ay natutroma ako. At tuwing gabi naman, parang lagi akong may hinahanap. Parang gusto kong magpa. Dahil siguro yun sa karanasan ko. Kaya pagtungtong ko ng 14, nag-asawa agad ako. At doon talaga halos buong maghapon namin hanggang gabi ay ginagawa namin ang ginagawa ng mag-asawa. Si Ninong naman ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa ginawa sa akin. Pero yung ginagawa sa akin ay dala-dala ko habang buhay dahil madalas akong awayin ng asawa ko dahil sa ipinagpalit ko daw ang cellphone sa ano ko. Hindi ko namang ginusto yon. Kaya lang lagi akong binabalikan ng nangyari sa akin. Bawat kilos ko may sumbat sa mga nakakakilala sa akin. Hindi ko maintindihan at di ko alam kung sino ang sisisihin ko. Siguro dapat wala na lang Ninong. Okay na siguro kahit magpasko nang wala akong kinikilalang Ninong. Simula nang mangyari yun. Kaya ipinilagay ko rin sa sarili ko, lalo na kapag may anak na ako. Hindi ako titiwala sa ninong at ninang. Kaya nagbago talaga ang pagkakakilala ko sa mga ninong. Ano kaya magandang gawin ko? Dahil hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin ang ginawa niya sa akin. Paano ko kaya makakalimutan yun?
Kasi aaminin ko tuwing nag-aano kami ng kasama ko ay ang naiisip ko ay sininong lagi ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko. Dapat ko na bang kalimutan ang Bang Bang? Kasi naaalala ko lahat. Ano kayang gagawin ko? Sana matulungan niyo ko. Sana mabigyan niyo ako ng payo na makakapagpagaan sa pakiramdam ko at sa pagkalimot sa aking nakaraan.